Yan po yung inyong telepono, Walby Carbonell. Ang lalaking hindi sinipot ni Duterte sa duelong hinamon siya. Ako po yun. Pero alam ko na meron kayong ibang natatandaan kung bakit kabahagi ako sa buhay. At sasabihin din niya sa inyo kung bakit po naririto siya para itaas ang kamay ni Super Mara Tamundong. Palapakan po natin ka Walby Carbonell! Isang mapagpalaya na lang po sa ating lahat. Ako po si Haji Walby Carbonell. Balik Islam for the past 25 years, 9 months, 2 weeks and 3 days today. Alam ko po sa inyo na madalas nakikinig sa radyo, natatandaan niyo po ang pangalang Walby Carbonell. Hindi niyo lamang maaalaala siguro na ako yung nakipaglaban kay Duterte na hinamon niya ng duelo. At ako po ang nagpatakbo kay Duterte sapagkat sa Davao, hindi po ako umatras. Nandiyan po yan sa mga periodiko, nasa Google, at yan po dahilan kung bakit kahit saan ako magpunta. Kahit sa Google ngayon, pag ginanyan po yung iyong telepono, Walby Carbonell. Ang lalaking hindi sinipot ni Duterte sa duelong hinamon siya. Ako po yun. Pero alam ko na meron kayong ibang natatandaan kung bakit kabahagi ako sa buhay ng mga taga-Baseco. Natatandaan niyo ba si Jun Ducat? Yung mga kapwa ko Muslim dito sa Baseco. Natatandaan niyo ba si Jun Ducat? Yung engineer na nag-hostage ng kabataan para matawag niya ang pamahalaan sa kalulus-lulus na kalagayan ng mga bata dito sa Baseco. Jun Ducat. Alam ko na yan ay hindi nyo po malilimutan sapagkat lahat po ng media nakatuon dyan. Jun Ducat, mga kaibigan. Si Jun Ducat nag-hostage ng mga kabataan hindi para saktan, kundi para ipakita sa buong mundo na kinakailangan pagtuunan ng pansin ang edukasyon ng mga kabataan. Ang kabataan na yan ay sa Baseco. Si Jun Ducat may-ari po na isang daycare center dito. Nag-hostage po sila. Sila'y pinaligiran ng mga armadong mga kapulisan ng Maynila. Hindi po sila natinag. Nagsalita pa rin sila. At ito siguro ang hindi din nyo alam. Yung kasama niya na nag-hostage, ang pangalan OG Carbonell. Mukhang kapilido ko po yan. Kapilido ko sapagkat anak ko ang kasama ni Jun Ducat pinaglaban ang mga bata sa Baseco. Ibig sabihin, pagka Carbonell, nakikipagdigma, nakikipaglaban. Hindi po dahil sa ako'y 6-footer, kundi dahil sa kahit ako'y iisa. Pag naninindigan po tayo sa katotohanan, katarungan, dapat panindigan natin. Kaya nga po, andito ko para panindigan ko at garantiyahan ko ang kandidatura ng isang ginagalang kong leader na ang pangalan Mara Tamundong. Sa tagal ng papanood nyo sa akin sa YouTube, pakikinig nyo sa akin sa DWL, wala akong isang politiko sinamahan. Wala akong isang inendorso. Lahat ay pinupuna ko, lahat kinakalaban ko, magmula kay Marcos, kay Fred Lim, kay Beroya, at hanggang kay Duterte, hanggang sa kanyang anak ng Sebastian Duterte, nung sinabi niyang bubombahin niya ang Ilocos, pareho ng pagbomba ng tatay niya sa Marawi. Hinamon ko po siya bago magpasko sa Luneta. Sabi ko, wag na magbomba, dalawa na lamang tayo. Kung matapang ka, Mayor Duterte, magkita tayo sa Luneta. Sabi ni Duterte kasi sa Senado, yung mga ayaw sa akin, magkita tayo sa impyerno. Sabi ko, ayaw ko sa iyo, pero ayaw ko magpunta sa impyerno. Hindi ko alam ang address. Kaya po tayo nandito
Abay, napakahirap puntaan. Bagamat nanggaling na po ako dito nung araw, kasama ni June Ducat, sapagkat nais ko pong makita yung pinaglalaban niyang daycare center. At yan nakita ko po, kaya po sinamahan siya ng aking anak sa pag-hostage. Nakulong sila ng 2 taon sa Manila City Jail. At ako naman po ay nagbalik-balik dito para kunin ang pirma ng mga nanay na hindi sila nagre-reklamo. Ang binubuot ko po dyan ay napakita ko dito sa Paseco ang kakayanan ko manindigan, ang kakayanan ko lumaban. Doon ay makapangyarihang kurap na presidente ng pangalan ay Gloria Macapagal Arroyo. Ang sabi nga sa akin nung kapatid ko, sabi, lahat na lamang ng presidente kinalaban mo. Ako hindi ko kinakalaban. Tinitignan ko lamang yung kanilang mali kung pwede pang itama. Ibig sabihin, wala akong kinakampihan politiko. Wala kahit na kapuri-puri kinakalibutan ko. Ang aking tinitignan ay yung kanilang pagkakamali at yun ang aking nilalabanan. Pero ngayon, sapagkat ako po'y naniniwala na meron ako nakita na isang leader na para po bang babaeng versyon ni Vico Soto ng Pasig. Abay, ang pangalan po ay Mara Tamundong. Ang sabi ko, papanig ako sa entablado, papakita ko ang mukha ko, hindi naman po nakakahiya sapagkat suminsan pogi po kayo. Lalo po pag hindi po yan. Ang sabi nila, kaya nakasombrero yan, hindi dahil sa Muslim. Nakasombrero yan sapagkat kalbo. Hindi po totoo yan. Nakasombrero ako sapagkat ako po ay very proud na maging Muslim. Kaya nga po, sa ngalan po ng Allah, sa ngalan po ng, sabi nga ng kaibigan ko dito kanina, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibig po sabihin yan, sa ngalan ng pong may kapal na pinakamakapangyarihan, pinakamaunawin sa lahat. Tumatayo po ko rito upang bigyan ng bendisyon lahat ng taga rito na hindi lamang boboto kay Mara Tamundong, kundi maninindigan pa rin ako, kakampanya pa sapagkat meron pagkasa na ang Maynila. Ini-endorse ko officially ang kandidatura ng karapat-dapat na maging ehemplo ng corruption-free, zero corruption city. Yan po ang Manila. At ang kandidato ko na yan ay aking pinakita sa inyo ang aking mukha. Nagpunta po tayo rito, nanindigan. At ang kanya pong pangalan ay Mara Tamundong. Hindi po sapat na iboboto mo siya. Kinakailangan magkakampanya kayo ng 1, 2 hanggang 5 mga botante rin para malabanan niya yung mga tambuhalang ganit na politiko sa pangunguna ni Isko Moreno at ang kanyang mga kabarkadang mga sindikato na kumakandidato rin hanggang ngayon. Hindi ko napapangalanan lahat. Baka maubos po ang ating oras dito. Isa na lamang pong muli pagpapatibay. Kung gusto natin ang matinong Maynila, kumilos tayo. Hindi lamang boboto tayo, kundi magkampanya na rin tayo. Ipaglaban na natin. Kapagkat kalaban natin dito, pera ng sindikato. Ang kalaban natin dito, yung naging tradisyon ng mga trapong mga politiko. Ang kalaban natin dito ay yung pong kapabayaan ng mga botante sa kanilang tungkulin. May paglaban ng kanilang boto, doblehin ang kanilang boto upang sa ganun ang kandidatong Pag-asa ay mananalo. Mabuhay po kayo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shukran po, shukran Haji Waldi Carbonel, maraming salamat. At sinasabi nga po ni Vice, mashallah, mashallah, like the Lord's will be done. So isama po natin sa ating